Ako nga po pala, si Dennis Frias. Nasa husto ng gulang. Naganap ang kwento naming ito taong 2023, 5 buwan bago mag-Enero. Napakasaya. Na masasabi ko na wala na yata akong mahihiling pa dahil dobleng selebrasyon ang aming paghahanda. Tumaas kasi ang aking posisyon sa may trabaho at ito ay kaarawan ko. Bakit nga ba espesyal? Dahil sa buong buhay ko ay wala akong maalalang naging magarbo ang pagdiriwang ng mga kaarawan ko. Nabuhay kasi ako sa pagsusumikap, pagtitipid at sariling pagsuporta na bawat sentimo na aking kinikita ay sa pag-iipon lahat ito ay napupunta. Lumaki kasi ako sa isang sirang pamilya na naging inspirasyon ko ito imbes na magrebelde. Ginugol ko ang aking oras sa pagpapaunlad ng aking sarili na imbis makipagbarkada, bisyo at tambay na ikako kung sa aking paglaki. Kung ako man ay magkakapamilya o magmamahal ng babae, gusto ko ay wala siyang masasabi kundi kung papaano ako naging mabuti. Mahirap, pero kung ang puhunan mo sa iyong pangarap ay ang mukha ng kahirapan, masalimuot na nakaraan ay hinding-hindi ka panghihinaan. Madali pong naaprobahan ang aking hinihiling na bakasyon sa may trabaho. Na kinabukasan ding iyon, sinundo ko ang aking nobya para kami ay tumuloy na. Ngunit, bago kami magsaya, dumaan muna kami sa isang lumang simbahan doon sa may Dasmariñas bayan. Sandaling oras ng pagpapasalamat sa Diyos para sa lahat ng biyaya. Na matapos nun, kami ay tumuloy na. Alfonso, Cavite. Medyo naipit man kami ng gusot sa may trapiko, ay masasabing sulit ang bahay na narentahan ko. Idagdag pa na napakabait ng nakausap kong katiwala para tulungan ako sa nais kong mga preparasyon at mga paghahanda. Pagkarating, ay agad naming ginawa. Naligo kami sa may napakagandang swimming pool. Kumain, na matapos ang aming tawanan ay para kami mga ibong malaya na nakawala sa hawla. Dahil sa mahabang panahon ng pagtatrabaho, ay tila ngayon lamang kami makapagpapahinga ng ganito. Walang iniisip na kliyente, walang papeles na minamadali, walang hinahabol na oras. Tanging kasiyahan lamang. Minalas namin ang malawak na namumukadkad na bakuran ng malaking kabahayan. Napakaganda. Na dito ay mas tumibay palalo ang aking pangarap na ako ay magsumikap para sa aking pinapangarap na magandang pamilya. Lumalim na ang gabi. Nagpaningas ako ng apoy doon sa isang sulok. Naglatag sa may mesa ng masarap na pagkain. Saka naupo para magpahangin. Dumating na ang nobya ko galing ng banyo. May dala itong malamig na alak. Niyaya ko itong uminom, pero tumanggi ito. Wala daw sa kalooban niya ang uminom ngayon. Napapakamot ako dahil sayang naman at bakit ngayon pa talaga siya tumatanggi samantalang alam ko naman na umiinom din naman ito. Pero sumulyap lamang ito sa akin at matamis itong napangiti. Naika ko na lamang ay ayos lamang at hindi naman ito bumibitaw sa aking tabi. Habang kami ay nagkukwentuhan, nangangarap para sa aming magandang kinabukasan, nang bigla kaming natigilan. Parehas pa kaming nagkatinginan. Napataas ang kilay ng aking nobya na si Sophia dahil ika niya ay ngayon lamang yata siya nakarinig ng kakaibang tinig, parang huni ng ibon na parang boses ng tao pero malabo. Napayakap ito sa akin, napasiksik. Bigla daw itong nakaramdam ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Naika ko naman ay baka ibon lamang ito, pero ika naman niya ay bakit sa gabi. Naika ko, baka naman ibon lang yun, sweetheart. Saka alam mo naman nasa may Cavite proper tayo ngayon. Sabi nila madaming mga ika nga nila dito migratory birds.
Alam mo, sweetheart, ha? Sila kasi yung mga uri ng mga ibon na naaapektuhan sa kasaganahan ng pagkain sa isang lugar. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit madaming uri ng hayop na dumadako sa ibang lugar. Saka, Bakit ganun ang tunog? Parang nakakatakot kasi. shoot naman to. Huwag ka kasing matakot. Kasama mo ko eh, oh. Saka, hanggat nandito ko, lagi kang protektado. Ay sus! Oo na. Ibon akong ibon. Oh, eto tikman mo. Yung niluto ko. Uy, talaga? Masarap ba yan? Oo nga. Kaya nga tikman mo eh. Ikaw gusto kong tikman eh. Che! Napakaharot mo. Gusto mo yun naman, sweetheart, to. Makasubo naman to eh. Umabot hanggang esophagus ko eh. Muntik mo pa mabitawan yung kutsara. Paano yan kung dumire-diretso yan? Papatayin mo ba ako? Ay, sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Napakaharot mo kasi. Hindi na muli pang napatanong ang aking nobya sa kanyang ikinakatakot. Lalo nang sabihin ko na baka mga paniki lamang ang kanyang naririnig na lumilipad sa kung saan-saan para manginain sa prutas ng mga puno. Kaya binaliwala na lang namin ang paikot-ikot na kung anumang hayop habang inuubos ang oras sa aming pagkukwentuhan, pagpapalitan ng pangarap at mga plano para sa kinabukasan. Nang maubos ang dala niyang alak, nakadama na kami ng pagod at antok, at sa isang malaki at magandang kwarto kami doon ay pumasok. Namangha ako sa ganda ng bahay na aming nirentahan. Napakaganda talaga. Pero may isa akong reklamo. Dahil tila may katigasan ang malaking bintanang salamin. Kako, kailangan na yata itong langisan. Dahil bukod sa mahirap itong isara, ay may taglay itong ingay na sa tuwing iyong isasara ay parang sa mga palabas na nakakatakot na maninindig ang mga balahibo mo sa sobrang kaba. Kaya ika ng aking nobya, hayaan ko na. Nasa tingin naman niya ay ligtas kami dito kahit bukas ito hanggang umaga. Nye. Sala mo. Hindi. Mahirap na, no? Baka madengge pa tayo dito eh. Chikungunya, SARS, o kaya malaria. Saka, aray! Ayan, ang kulit mo kasi. Ang sakit. Naipit ka tuloy. Tama na yan. Inaantok na talaga ako eh. Nye. Tulog na naman agad. Puro ka na nga lang tulog sa trabaho eh. Saka sa buong biyahe natin. Tapos, tutulog na naman ulit ngayon? Baka naman. Ewan. At dahil sinusulit ko ang aming sandaling bakasyon, may dala akong alak. Hinayaan ko matulog ang aking nobya, habang ako naman ay tahimik na nanonood ng isang palabas sa may telebisyong nakabukas sa aming kwarto. Nadala na din ng espiritu ng alak, ay para akong nilalamon ng malambot na kama at nakatulog habang nakayakap pa sa aking nobya. Pero makalipas ang ilang oras, ay bigla akong napamulat dahil parang may narinig akong lumagabog doon sa may labas. Hindi muna ako kumilos at nakita ko ang nakabukas na telebisyon. Natapos na ang programa na akin itong isinara. Sandali kong iniisip kung ano ang maaring dahilan ng narinig kong ingay, na napakibit balikat na lamang ako dahil wala naman na akong muli pang narinig. Kaya bumalik na lamang ako sa aking pagtulog at ayoko din sanang magising ang nobya ko na mahigpit pang nakayakap. Pero muli, bigla akong napadilat dahil parang may naririnig akong kakaibang ingay sa kung saan paglalangit-ngit. Sandali pa akong natigilan
napapaisip na ko. Saan ko nga ba huling narinig kanina ang kakaibang paglangit-ngit? Saan? Ngunit, bigla akong napalunok, bahagyang nakaramdam ng kaba na parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Dahil sa aking biglang naalala na kung saan ko nga ba huling narinig ang kakaibang paglangit-ngit. At dahan-dahan, maingat, marahan akong kumilos at sumilip doon sa isang sulok. At akin nang nakita ang kumakaway na kurtina. Nanlaki ang aking mga mata sapagkat malayang nakabukas ang malaking salamin na bintana. Naguguluhan ako. Iniisip ko na hindi ko man ito maiging na isara, ay bakit ang itsura nito ngayon ay malaki ang agwat ng pagkakabuka. Nang magkakasya ka kahit ikaw man ay nakadipa. Hindi ako makakilos. Malakas nang kumakabog ang aking dibdib na hindi ko maiwasan ang manginig, lalo pa na may parang ingay o kaluskos akong naririnig. Yabag. May naririnig akong marahan na pagyabag. Paglalakad. Maingat. Na dito ay bahagya kong ipinikit ang aking mga mata dahil ang yabag na aking naririnig ay papalapit sa aming kama. Nakakabingi. Ewan ko bakit parang nakakabingi ang pagkabog ng aking dibdib. At hindi ko malaman bakit biglang bumuhos ang mga malilikot na imahinasyon sa aking isipan. Idagdag pa na kasama ko ang nag-iisang tao na dapat kong pag-ingatan. Na dito, hindi ako makapapayag na masaktan sa anumang paraan ng nasa paligid naming kapahamakan. Kung kaya, mabilis na gumana ang aking isip. Mas lalo akong nakikiramdam. Kinalkula ko ang pagitan ng katabing lampshade. Ang anumang matigas na bagay sa aking paligid na aking naaalala. Nagkunwari akong nag-uunat, parahang nagbabago ng pwesto at nagtutulog-tulugan. At nang akin nangang maramdaman, talagang may ibang tao sa paligid ng kwarto. Dito ay bumilang ako ng 3 at matapos ng malalim kong paghinga, ay ko. 1, 2, 3. Saka mabilis akong kumilos. Alistong pinindot ang lampshade. Saka bumalikwas sa may sulok upang hablutin ang metal na silya sa may tabi ng dingding. At buong lakas na ibinalibag ito sa kung saan na aking napakiramdaman. Sa pool, maririnig ang paglagabog ng metal na silya sa kung sino mang tinamaan. At kitang-kita ko, dala ng malamlam na liwanag, tumambad sa aking harapan ang isang nakakapangilabot na kung anuman o sino mang nilalang na parang gagamba sa kanyang pagkakaporma. Gumagapang ito sa may sahig, nawari ay nasaktan at bigla pa itong umangil habang napatingin sa akin. Hindi na ako nagpadaig pa sa takot. Dinampot ko pa ang bote ng alak para ito ay aking ibato. Pero napamura na lamang ako nang maliksi itong lumukso. Kumaripas ito papalabas sa malaking bintanang nakabukas. Nagising ang aking nobya. Nagahalo ang ekspresyon sa kanyang muka
na dito ay nakaramdam ako ng hiya na baka kung ano ang kanyang isipin sa aking biglang pagwawala. Kung kaya ay binuksan ko ang ilaw saka inilahad sa kanya ang nangyari kanina. Hindi ito makapaniwala. Mababakas pa rin sa kanyang muka ang labis na pagkabigla. Pero natigilan kami dahil may narinig kaming mga pagkatok at boses doon sa may labas. Sinilip ko ito at aking nang nakita ang lalaking bantay ng bahay at ang asawa nitong katiwala. Napahangos daw sila dahil sa may narinig na ingay. Lumabas kami para sila ay kausapin. Subalit, kahit ang bantay ay napakuyom ang kanyang kamay dahil sa kanyang nalaman. Sapagkat isa daw itong kahihiyan. Isa daw itong kahihiyan sa kanya at siya ay nalusutan sa kanyang pagbabantay. Pero kahit ang mag-asawa ay hindi talaga makapaniwala sa ibinahagi kong kwento tungkol sa pangyayari kanina. Lalo pa na napakatagal na daw nila dito at ngayon lamang nangyari ito. Na dito ay isang makahulugang salita ang kanyang binitawan. Na ika niya, mayroon kasi silang ilang kilometrong mga kapitbahay sa may paligid na siyempre ay hindi naman nila ito lubos na kilala ang bawat pagkatao ng mga nakapalibot dito. Na mahirap daw magbintang. Ngunit para sa kanya, ang mga ganitong nilalang na umaaligid ay hindi naman din nasa kalayuan. Mga tao o nilalang na may kakayahang makaramdam o maamoy ang kanilang pakay sa kapaligiran. Mga umaaligid tuwing gabi sa kung saan-saan na kung tawagin ay mga aswang. Ayaw na daw dagdagan pa ng matanda ang kanyang mga nalalaman tungkol sa mga ganitong kababalaghan. Dahil tulad nga ng sinabi niya, ay isa ito sa kanilang kahihiyan, lalo sa may negosyong kanilang binabantayan. Ha? Ano ka mo? Wala na, huwag ka na mahiya. Hindi na nga ako makakatulog nito mamaya eh. Ha? Tuloy mo na. Tinakot mo na ako eh. Pasensya ka na talaga, iho. Tapusin mo na. Diyos mo yun naman to. Ganun ba? Bueno, iho. Kaya din siguro ito nagawi dito. Ay baka may dahilan. Ano kaya sa tingin mo? Bumaling ito sa kanyang asawa. At ika ng matandang babae. Baka buntis. Buntis ang aking kasama. At sa pagsulyap ko sa aking nobya, isang pagtango ang kanyang ginawa. Na kaya pala ito ayaw uminom ng kaninang alukin ko ay dahil hindi pa pala siya sigurado. Kung kaya, nag-iingat siya sa kanyang kinakain at iniinom. Lalo pa ang dahilan ng kanyang madalas na pagtulog. Na dito ay naghalo-halo na ang lahat sa isipan ko. Di ko malaman kung ano ba ang dapat na maramdaman ko. Nasa huli ay natatawa na lamang ako dahil kung hindi pa yata siya inaswang ay hindi malalaman ang itinatago ng nobya ko. Kasi naman Dennis, surprise kasi sana ito. Tsaka pag-uwi sana natin sa may Maynila, magpapasama ako sa'yo para magpa-check up. Ayun. Saka ko lamang nalaman na mag-iilang buwan na din pala itong hindi dinadatnan. Na kahit siya ay nais itong mabigyan ng konklusyon pagtapos ng aming sandaling bakasyon. At ito po ang parte na ikako ay espesyal. Dahil hindi lamang pala ang aking kaarawan at promosyon ang aming ipinagdiriwang, pati na ang kakaiba at natatanging biyaya. Ang rason kung bakit kami ay binisita ng isang nilalang, ng isang tusong aswang.
Sana po ay nagustuhan mo, Sir Kulas, ang aking munting kwento. Alam mo ba na dahil din dito sa kwento kong ito, ay nahilig akong makinig ng mga tulad ng iyong kwento. Kaya nais ko sanang ikaw na ang bahalang mag-areglo ng istorya ko. Maraming salamat. Lubos na humahanga. Architect Dennis ng Makati.